Nang gabing iyon, dala ng bulag na selos, sinundan ko ang aking asawa sa isang hotel. Ngunit pagdating sa basement, biglang nilak ng aking taxi driver ang mga pinto, namutla ang kanyang mukha sa takot, at bumulong na maghintay ako ng 5 minuto bago kami palibutan ng mga pulis. Kakapuntahan lang ng 12:00 ng hating gabi, ang orasan sa dingding ng aming silid nang basagin ng tunog ng cellphone ang katahimikan. Ako, nakakatulog lang, ay biglang nagising na gulat na gulat. Sa aking tabi, agad na kinapa ng aking asawa ang bedside table, nakalahating nakapikit ang mga mata. Hinahanap ang pinagmulan ng nakakainis na tunog. Tiningnan niya ang screen ng kanyang cellphone at magaspang na pinunasan ang kanyang mukha. Nakita kong biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging tensiyonado. "Hello David! Bakit ka tumawag ng hating gabi?" Bati ng asawa ko na garalgal ang boses. Tipikal sa isang bagong gising. Natahimik lang ako, nakikinig mula sa ilalim ng kumot. Si David ay matalik na kaibigan ng aking asawa. Mula pa noong kolehiyo. At pinagkakatiwalaan niyang kasosyo sa negosyo sa kumpanya. Ang boses ni David sa kabilang linya ay napakataranta at nagmamadali, kahit hindi ko malinaw na marinig ang kanyang sinasabi. "Ano? Biglaan audit ngayong gabi? Paano posibleng lumabas ang mga dokumento?" Biglang umupo ang aking asawa sa kama. Malawak na ang kanyang mga mata. "Sige, pupunta ako agad. Hintayin mo ako sa hotel." Isinara ng aking asawa ang telepono na humihingal. Agad niyang inalis ang kumot at tumakbo patungo sa aparador. Umupo rin ako. Nag-aalala sa kanyang hindi pangkaraniwang pagkabahala. Ang aking asawa ay isang napakatahimik at organisadong tao. Bihira lang may makapagpagulo sa kanya tulad ngayong gabi. "Ano ba yan, mahal?" Tanong ko ng mahina, habang pinapanood siyang magsuot ng pantalon na nagmamadali. "May malaking krisis sa opisina, mahal." Sabi ni David, "May problema sa ating financial audit report at humingi ng emergency meeting ang auditor ngayong gabi sa Grand Pearl Hotel. Kung hindi ito maresolba bago bukas ng umaga, malaki ang magiging problema sa batas ang ating kumpanya." Paliwanag ng asawa ko habang isinusuot ang kanyang polo sa loob ng pantalon. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, habang isa-isang ikinakabit ang mga butones ng kanyang polo. Bilang asawa, tumango lang ako. Agad akong bumangon mula sa kama. Tinulungan siyang kunin ang makapal na jacket at susi ng kotse. Niyakap ko siya mula sa likod sandali. Sinubukang magbigay ng kaunting kapanatagan sa gitna ng nagmamadaling sitwasyon. Umikot ang aking asawa. Marahang hinalikan ng aking noo. At mataman akong tinitigan sa mga mata. Paumanhin. "Kailangan kitang iwanan mag-isa sa bahay ng hating gabi. Ilak lahat ng pinto at bumalik ka na sa pagtulog. Susubukan kong tapusin ito sa lalong madaling panahon." At agad na uuwi, sabi ng asawa ko, na puno ng pagsisisi. Tumango ako at hinatid siya hanggang sa pintuan. Tinitigan ko ang kanyang likod na lumalayo, sumakay sa kotse at naglaho sa dilim ng gabi. Pagkatapos mawala ang kotse ng aking asawa, agad kong nilak ang pinto at bumalik sa kwarto. Ang bahay ay napakatahimik at malamig. Sinubukan kong muling ipikit ang aking mga mata. Hinila ang kumot hanggang leeg. Ngunit, ang aking pakiramdam ay tila hindi komportable. May bumabagabag sa aking puso. Isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Halos kalahating oras ang lumipas, simula nang umalis ang aking asawa. Paulit-ulit pa rin akong gumulong sa kama. Sinisikap na pilitin ang sarili na matulog. Biglang sumindi ang screen ng aking cellphone sa bedside table, kasama ang maikling vibration na nagpapahiwatig na may isang mensahe. Tamad kong iniabot ang aking kamay. Iniisip na marahil ito ay mensahe mula sa aking asawa, na nagbabalita na nakarating na siya sa hotel ng ligtas. Ngunit nang buksan ko ang lock screen, ang mensahe ay hindi mula sa aking asawa. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang isang larawan na ipinadala kasama ang isang serye ng teksto sa ibaba nito. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang larawan. Medyo malabo ang larawan, parang kinunan ng palihim mula sa malayo na may mahinang ilaw. Ngunit kahit malabo, nakilala ko pa rin ang lalaki sa larawan. Ito ang aking asawa,
Ang makapal na jacket na suot niya ay eksaktong kapareho ng isinuot ko sa kanya kalahating oras na ang nakalipas. Nakita ang aking asawa na naglalakad, papasok sa lobby ng isang marangyang hotel. Ang nagpatigil sa aking mundo, nang gabing iyon ay hindi nag-iisa ang aking asawa. Nakita ang kanyang kamay na nakayakap sa bewang ng isang babaeng may mahabang buhok na nakasuot ng masikip na pulang damit. Ipinatong ng babae ang kanyang ulo sa balikat ng aking asawa ng buong pagmamahal. Biglang nawala ang hangin sa silid. Nahirapan akong huminga. Uminit ang aking mga mata at agad na umagos ang luha sa aking mga pilik mata. Agad kong binasa ang teksto, nakasama ng nakakatakot na larawan. Hindi nagpupulong ang asawa mo. Nasa Grand Pearl Hotel siya. Room 808. Pumunta ka at patunayan mo mismo ang kanyang ginagawa. Ang maikling mensahe ay parang kidlat na bumagsak sa aking ulo. Pagpupulong ng audit, krisis sa kumpanya, lahat iyon ay pawang kasinungalingan lamang. Ang aking asawa, ang lalaking matagal ko nang itinuturing na aking tagapagtanggol at pinakatapat, ay ginamit ang kanyang sariling kaibigan bilang dahilan para makipagkita sa ibang babae sa hotel. Agad na tumusok sa aking dibdib ang matinding sakit ng puso. Sa buong panahong ito ay lagi akong nagtitiwala sa kanya. Inaasikaso ko ang kanyang tahanan. Pinaglingkuran ko siya ng buong puso. Ngunit ang ganti na natanggap ko ay isang napakamurang pagtataksil. Umiyak ako nang umiyak sa kama. Gustong-gusto kong tawagan ang aking asawa noon din. Sigawan siya, mura-murahin siya, at tanungin kung sino ang malanding babaeng kasama niya. Gayunpaman, ang aking lohika na nababalutan na ng selos at galit ang pumigil sa layuning iyon. Kung tatawagan ko siya ngayon, tiyak na maghahanap siya ng 100 dahilan para umiwas. Marahil ay sasabihin niya sa babae na umalis at linisin ang lahat ng ebidensya bago ako makagawa ng kahit ano. Hindi. Hindi ko siya hahayaang makatakas. Nang ganoon lang, kailangan kong mahuli siya sa akto. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata ang pagtataksil na ito. Sa magaspang na kilos, pinunasan ko ang aking mga luha. Tumalon ako mula sa kama at tumakbo patungo sa aparador. Kinuha ko ang anumang damit na maabot ko. Isang itim na pantalon at isang mahabang sweater upang matakpan ang aking katawan mula sa malamig na hangin ng gabi. Wala akong pakialam sa aking magulong hitsura. Namamaga ang aking mukha. Ang aking buhok ay itinali ko lang ng basta-basta. Ang aking isip ay nakatuon lamang sa isang lugar. Grand Pearl Hotel. Room 808. Agad kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang taxi hailing app. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatype ang address ng hotel. Sa ganitong oras ng gabi, napakahirap makahanap ng driver na gustong kumuha ng order. Naghintay ako na may matinding pagkabalisa. Paikot-ikot sa sala na parang mainit na bakal. Matapos halos 10 minuto ng walang pag-asang paghihintay, sa wakas ay may isang driver na tumanggap ng aking order. Nagmadali akong lumabas ng bahay, dali-daling nilak ang pinto at tumayo sa gilid ng kalsada sa harap ng aking bahay. Napakalakas ng ihip ng hangin sa gabi. Tumagos ito sa sweater na suot ko, na nagpalamig sa aking katawan. Gayunpaman, ang lamig na iyon ay hindi katumbas ng init na naglalagablab sa aking dibdib. Napuno ang aking isip ng iba't ibang masamang senaryo. Ano ang ginagawa ng aking asawa sa silid na iyon ngayon? Gaano nakatagal siyang nagtataksil sa aking likuran? Mas maganda ba ang babaeng iyon kaysa sa akin? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na nagpapahirap sa aking kalooban nang walang tigil. Isang itim na sedan ang huminto sa aking harapan. Agad kong binuksan ang likod na pinto at sumakay sa kotse. Ang kakaibang amoy ng lemon-scented air freshener ay sumingaw sa aking ilong. Sa driver's seat, isang may edad na lalaki na nakasuot ng sombrero ang nagtatago sa bahagi ng kanyang mukha. Sinulyapan niya ako sa rearview mirror nang hindi nagsasalita. Mukha siyang napakatahimik. Ngunit noon ay wala akong pakialam sa Grand Pearl Hotel. "Kuya, pakidrive po ng mabilis." Sabi ko na nanginginig ang boses, pinipigilan ang iyak. Tumango lang ang driver
At nagsimulang paandarin ang sasakyan, binabagtas ang tahimik na kalsada ng lungsod. Walang usapan sa pagitan namin. Ang kapaligiran sa loob ng kotse ay napakatahimik at awkward. Isinandal ko ang aking ulo sa bintana. Tinitigan ang mga ilaw ng kalsada na mabilis na nagkikislapan. Muling tumulo ang aking mga luha. Binabasa ang aking pisngi ng tahimik. Mahigpit kong kinuyom ang aking cellphone. Para bang ang walang buhay na bagay na iyon ay ang leeg ng babaeng umagaw sa aking asawa. Ang biyahe na dapat ay tumagal ng medyo matagal, ay mabilis na lumipas dahil walang traffic sa kalsada. Ang matayog na gusali ng Grand Pearl Hotel, na may kumikinang na mga ilaw, ay nagsimulang makita sa aking harapan. Lalo pang lumakas ang tibok ng aking puso. Inihahanda ko ang sarili ko, na bumaba, nagpaplano ng aking mga hakbang papasok sa lobby, sasakay sa elevator, at sisirain ang pinto ng kwarto 808. Ngunit may kakaibang nangyari. Imbes na idirekta ang kotse patungo sa maliwanag na pangunahing lobby ng hotel na binabantayan ng mga security guard, ikinandado lang ng taxi driver ang manibela, patungo sa isang maliit na kalsada sa gilid ng gusali ng hotel. Bumaba ang kotse, pumasok sa isang napakatahimik, madilim, at mamasa-masang basement parking area. Napakunot ang aking noo. Bakit niya ako dinala sa ilalim ng lupa? Ito ay napakakaiba, kuya. Bakit tayo dito sa ilalim? Ibaba niyo lang ako sa harap ng lobby. Sabi ko na medyo malakas ang boses. Nagsisimula ng maghinala. Hindi sumagot ang driver. Patuloy niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Binabagtas ang madilim na pasilyo ng basement na gawa sa semento. Dumaraan sa hanay ng mga walang laman na kotse na nakaparada. Nang tahimik, ang aking pakiramdam, na sa simula ay dinumina ng galit at selos, ay unti-unting nagbago sa takot na gumagapang sa aking leeg. Ang sedan na aking sinasakyan ay patuloy na gumagapang papasok sa pinakaloob ng basement parking area ng Grand Pearl Hotel. Ang hangin dito ay napakakaiba. Barado at amoy mamasa-masa, tipikal sa mga silong na bihira ng masinaga ng araw. Ang ilaw ng neon sa kisame ng basement, na gawa sa semento, ay madalas na kumikislap, nang hindi matatag, lumilikha ng mahahabang nakakatakot na anino sa bawat sulok ng poste. Lalo pang bumilis ang tibok ng aking puso, napakabilis ng pagbomba ng dugo, na naririnig ko ang tibok nito. Ang pagkabahala, ay nagsimulang lamunin ang aking pag-iisip. Bakit hindi nakinig ang taxi driver na ito sa aking utos? Sadya ba niyang dinala ako sa tahimik na lugar na ito, na may masamang balak sa akin? Ang mga balita ng krimen tungkol sa pagnanakaw at pang-aabuso na madalas nangyayari sa gabi, ay biglang bumilis sa aking isip, na parang sirang tape. Kuya, sinabi ko na huminto. Huminto ka ngayon din o sisigaw ako? Sigaw ko na malakas ang boses. Ang aking kamay ay kusang hinawakan ng doorknob ng kotse, na may balak na lumundag palabas, kahit na mabagal pa rin ang paggalaw ng kotse. Tamang-tama, biglang huminto ang kotse sa pinakamadilim na sulok ng basement, malayo sa emergency exit stairs at pangunahing elevator. Pinatay ang makina ng kotse, nag-iwan ng nakapanlulumong katahimikan na nakabibingi sa pandinig. Bago ko pa man tuluyang nahila ang doorknob, may narinig akong malakas na tunog ng mekanismo mula sa harapan. Click! Parang huminto ang daloy ng dugo ko. Noon din, kakalak lang ng taxi driver sa lahat ng pinto ng kotse, gamit ang central locking system mula sa driver's seat. Buksan mo to! Hayop ka! Pinalabas mo ako! Hysterical kong kinalampag ang pinto, habang pilit na binubuksan ang trangka. Pero ayaw nitong gumalaw. Nawawalan na ako ng bait. Sinuntok ko ng sinuntok ang bintana. Wala na akong pakialam kung mabasag man ito o rumesponde ang security. Ang mahalaga ay makalabas ako sa impyernong ito. Umaasa na may security guard sa basement na nagpapatrol at maririnig ang tunog ng aking pagpalo. Ngunit, wala. Napakatahimik ng basement na ito na parang libingan. Biglang lumipad ang aking isip, patungo sa aking asawa at sa kanyang kerida. Bahagi ba ito ng kanilang plano? Sadya bang nagpadala ang aking asawa ng peking mensahe para matrap ako dito? Binayaran ba ng babaeng iyon ang taxi driver na ito
para saktan ako upang sila ay magkasama ng walang istorbo mula sa akin? Lahat ng uri ng masamang hinala ay nagpatong-patong sa aking ulo, na halos ikabaliw ko. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang asawa ko ba? O ang puta na iyon? Magkano ang binayad nila sa iyo? Sabihin mo sa akin, babayaran kita ng doble, triple. Pakawalan mo ako. Please. Umiyak ako ng umiyak. Nagmamadali kong kinuha ang aking bag at nilabas ang aking wallet. Inihagis ko ang lahat ng pera na mayroon ako sa harap na upuan. Umaasa na ang pera na iyon ay makakabili ng aking kaligtasan ngayong gabi. Hindi pinansin ng driver ang perang nakakalat sa tabi niya. Dahan-dahan siyang umikot patalikod. Tinitigan ako na may napakatinisyong mukha. Bahagyang nakataas ang kanyang sombrero. Nagpakita ito ng mga butil ng malamig na pawis na bumasa sa kanyang noo na nagsisimula ng kumulubot sa katandaan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding takot, para bang may mas nakakatakot pa siyang binabantayan sa labas. Huwag kang bumaba dito, ma'am. Malalaman mo sa loob ng 5 minuto. Maniwala ka sa akin. Sabi ng driver na nanginginig ang boses, ngunit puno ng diin. Ang salitang iyon ay nagpatahimik sa akin sandali. Ma'am, bakit niya ako tinawag na ma'am, na napaka-formal? At ano ang ibig niyang sabihin sa 5 minuto? Maniwala sa kanya? Paano ako maniniwala sa isang estranghero na ikinulong ako sa loob ng kotse, sa madilim at nakakatakot na lugar na ito? Ngunit hindi ko alam kung saan nanggaling ang pagtulak. Pinigilan ko ang aking pagpalo sa bintana. Bumagsak ang aking katawan sa likod na upuan. Yumuko na yakap ang aking 2 tuhod ng mahigpit. Napigilan ang aking iyak sa lalamunan. Tinitigan ko ang driver na may matinding hinala at pagkabigo. Agad na umikot pabalik ang driver na nakaharap sa harapan. Patuloy na gumagalaw ng ligaw ang kanyang mga mata. Tinitigan ang side mirror at rear view mirror ng salitan na napakawaspada. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela ng kotse hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. 5 minuto, ang oras na dapat ay napakaikli ngayon, ay naging napakahabang pagpapahirap. Bawat segundo na lumipas ay tila tinik na tumutusok sa aking balat. Unang minuto, ang katahimikan ng basement na ito ay halos makapagpahinga sa akin. 2 minuto, muling lumipad ang aking isip sa silid 808. Sa itaas, marahil ay masayang tumatawa ang aking asawa kasama ang ibang babae. Samantalang ako dito ay naghihintay ng kamatayan. 3 minuto. Nagsimula akong magdasal sa aking puso. Humihingi ng proteksyon sa Diyos upang makita ko pa ang pagsikat ng araw bukas ng umaga. 4 minuto, namamanhid na ang aking mga kamay at nagyeyelo ang aking mga paa. Patuloy na tinititigan ng driver sa harap ko ang digital clock sa dashboard ng kanyang kotse. Nagbibilang ng pababa ng tahimik. Ang tensyon sa loob ng kotse na ito ay napakakapal, na tila kaya itong hiwain ng kutsilyo. Tamang-tama nang magbago ang digital na numero sa dashboard at nagpakita ng 5 minuto, biglang nagulo ang tahimik na kapaligiran ng basement. Ang tunog ng mga gulong ng kotse na dumudulas ng malakas sa sementadong sahig ng basement ay umalingaw-ngaw nang napakalakas, nakakabingi sa pandinig. Mula sa tapat na pasukan, 3 itim na kotse ang humarurot, nang mabilis at biglang preno. Bumuo ng semicircle formation na humarang sa daanan palabas sa paligid ng pinaghintuan ng taxi. Huminto kami. Walang tunog ng sirena na umalingaw-ngaw. Tanging ang nakakasilaw na ilaw ng headlight ng kotse, ang matalim na sumisinag sa malaking poste ng semento na nasa kaliwang bahagi mismo ng aming taxi. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng itim na kotse. Maraming lalaking nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis na may bulletproof vest ang nagsilabas. Napakabilis ng kanilang galaw, taktikal, at coordinated. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baril na nakatutok sa poste ng semento. Pulis! Huwag gumalaw! Ihulog ang mga sandata at itaas ang inyong mga kamay ngayon din. Sigaw ng isa sa mga police commander, na malakas ang boses at umalingaw-ngaw. Sa katahimikan ng basement, pinigilan ko ang aking hininga.
Idinikit ang aking mukha sa malamig na bintana na malawak ang mga mata. Parang lumundag ang aking puso mula sa aking dibdib nang makita ang eksena sa labas. Mula sa likod ng malaking poste ng semento na halos 2 metro lamang, mula sa pinto ng kotse na aking inuupuan, lumabas ang 2 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket at face mask. Mukha silang gulat na gulat at taranta dahil sa hindi nila inaasahang paglitaw ng mga pulis. Agad na sumugod ang mga pulis nang hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon sa 2 lalaki na lumaban o tumakas. Sa loob ng ilang segundo, ang 2 lalaking nakaitim na jacket ay pinatumba sa sementadong sahig ng marahas. Pinihit ang kanilang mga kamay sa likod at kinadena. Nang ihagis ang katawan ng isa sa mga lalaki sa sahig, isang matalim na bagay ang nawala sa kanyang hawak at nahulog na may kalansing malapit sa gulong ng aming taxi. Isang tactical folding knife na ang talim ay napakatalim at kumikinang dahil sa sinag ng ilaw. Hindi lang iyon. Mula sa bulsa ng isa pang lalaki, kinuha ng pulis ang isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin at isang piraso ng makapal na panyo na basa. Ipinakalat ang amoy ng kemikal na napakalakas na umabot ng bahagya sa loob ng kotse. Iyon ay chloroform, isang high-dose anesthetic fluid. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking 2 kamay. Nanginginig ng husto ang aking katawan hanggang sa magkalandungan ang aking mga ngipin. Nakatingin ako sa kutsilyo at sa basang tela. Isang nakakatakot na katotohanan ang bumagsak sa aking ulo ng napakalakas na parang martilyo. Kung hindi nilak ng taxi driver ang pinto ng kotse kanina, kung ipinilit kong bumaba at tumakbo sa madilim na basement na ito, tiyak na sasalakayin ako ng 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket. Papatulugin ako at marahil ay papatayin gamit ang kutsilyo na iyon. Hindi masama ang intensyon ng taxi driver. Sa halip, sinagip niya lang ang aking buhay mula sa isang napakamamatay na plano ng pagdukot. Tinitigan ko ang likod ng driver na may halong gulat, pagkalito, at matinding pasasalamat. Sino ba talaga siya? Paano niya nalaman na may masasamang tao na naghihintay sa akin dito? At higit sa lahat, sino ang sobrang walang puso na umupa ng mga goons na iyon para tapusin ang aking buhay ngayong hating gabi? Unti-unting kumalma ang sitwasyon sa loob ng basement parking area matapos matagumpay na maparalisa ng mga pulis ang 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakatulala pa rin ako sa likod ng taxi. Yakap ang sarili kong nanginginig na katawan. Hindi ko maalis ang tingin sa folding knife at sa basang tela na amoy kemikal na nakakalat sa sementadong sahig. Ang mga bagay na iyon ay malinaw na ebidensya na ang kamatayan ay halos dumating ilang sentimetro mula sa aking mukha. Isang pulis na may kumpletong uniforme ang lumapit sa taxi na aking sinasakyan. Kumatok siya sa bintana ng driver ng magalang. Agad na pinindot ng matanda na lalaking nakaupo sa driver's seat ang button para ibaba ang bintana. Agad na pumasok ang malamig na hangin ng basement sa loob ng kotse, dala ang natitirang amoy ng chloroform na nagpasuka sa aking tiyan. Kumpleto na ang seguridad at kontrolado na ang sitwasyon, Commander. Ang 2 suspek ay nasecure na namin kasama ang mga ebidensya. Report ng pulis na may perpektong tindig. Iginagalang pa niya ang aking taxi driver. Napakunot ang aking noo. Napakalaking pagkalito ang sumakop sa aking isip. Commander? Bakit isang mataas na ranggong pulis ang nagbibigay galang sa isang online taxi driver? Tumangulang ang matanda na lalaki. Ang kanyang mukha, na kanina'y tensyonado, ay naging mas kalmado at may awtoridad. Ginantihan niya ang paggalang ng pulis at humingi ng pahintulot na buksan ng ilaw sa loob ng kotse. Agad na lumiwanag ang loob ng kotse. Lumayo ang pulis para magbigay ng espasyo. Samantala, umikot ang driver at humarap sa akin na nakayuko pa rin sa takot sa likod na upuan. Inalis ng lalaki ang sombrero, na kanina pa nakatakip sa kanyang ulo. Ang ilaw sa loob ng kotse ay malinaw na suminag sa kanyang mukha. Nakita ko ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. At noo, pati na rin ang isang manipis na peklat na nakahiga sa kaliwang bahagi ng kanyang noo. Ang mukha na iyon, isang mukha na pamilyar sa aking alaala.
Bumalik ang aking alaala sa mga nakalipas na taon, sa panahon na buhay pa ang aking yumaong ama. At pinamumunuan niya ang kanyang kumpanya ng may bakal na kamay. Hindi ninyo ako naaalala, ma'am? Tanong ng lalaki, na may malalim ngunit puno ng init na boses. Hindi natunog ng nakakatakot na estranghero. Ang kanyang boses. Lumaki ang aking mga mata, kasabay ng katotohanan, na bumagsak sa aking pag-iisip. Manong Ben, ikaw ba talaga yan, Manong Ben? Tanong ko, nagaralgal ang boses, at nanginginig. Tipid na ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng matinding ginhawa. Opo, ma'am. Ako po si Manong Ben, ang dating head of personal security ng yumaong ama ninyo. Sagot niya, na may napakataas na paggalang. Muling bumuhos ang luha, na kanina pa namuo sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi dahil sa galit o selos, kundi dahil sa matinding tuwa at gulat. Si Manong Ben ay pinagkakatiwalaan ng aking ama. Siya ang lalaking madalas magdala sa akin noong bata pa ako. Ang lalaking laging nakatayo, nang tuwid sa likod ng aking ama, upang tiyakin ang kaligtasan ng aming pamilya. Pagkatapos pumanaw ng aking ama, ilang taon na ang nakalipas. Nagbitiw si Manong Ben, at nawalan ako ng kontak sa kanya. Bakit po kayo nandito? Bakit po kayo nagiging taxi driver? At ano po ang kinalaman nito sa pulis at sa masasamang tao sa labas? Sunod-sunod kong tanong na hindi ko na napigilan. Naramdaman kong puno ang aking ulo ng mga palaisipan na nangangailangan ng sagot ngayong gabi. Huminga ng malalim si Manong Ben. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tinitigan niya ako ng mataman sa mga mata, para bang naghahanda siyang maghatid ng isang katotohanan na magpapabagsak sa aking buong mundo. Hindi po talaga ako umalis. Ma'am, bago pumanaw ang yumaong ama ninyo, tinawag niya ako ng palihim. Ibinili niya sa akin ang isang napakalaking misyon. Hiniling sa akin ng ama ninyo na patuloy na bantayan at protektahan kayo mula sa malayo nang hindi ninyo nalalaman, pati na rin ang asawa ninyo. Alam niya na ang mundo ng negosyo na kanyang iniwan ay puno ng mga lobo na nagkukubli sa balat sibuyas na maaaring umatake sa inyong pamilya anumang oras. Paliwanag ni Manong Ben na matatag ang boses. Natahimik ako. Pinagninilayan ang bawat salita na lumabas mula sa bibig ni Manong Ben. Ang aking ama pala ay napakamahal sa akin. Hanggang sa ayusin niya ang aking lihim na proteksyon kahit mula sa kanyang libingan. Kung gayon, ano po ba talaga ang nangyari ngayong gabi, Manong? Ang asawa ko. Nagtataksil ang asawa ko sa hotel na ito. Nagpadala siya ng mensahe sa akin. Nakita ko ang kanyang litrato. Sabi ko habang nanginginig ang mga kamay ko na kinukuha ang aking cellphone. May balak akong ipakita ang nakakasakit na larawan kay Manong Ben. Ngunit marahang itinaas ni Manong Ben ang kanyang kamay upang pigilan ako. Ang mensahe na iyon ay isang malaking kasinungalingan, ma'am. Hindi po nagtataksil ang asawa ninyo. Siya po ay isang napakatapat na lalaki at mahal na mahal po kayo. Ang larawan na natanggap ninyo ay resulta ng minanipula o, at least, isang larawan na kinunan sa labas ng konteksto, nang sadyang bumangga ang isang bayarang babae sa asawa ninyo habang siya ay papasok sa lobby ng hotel. Parang huminto ang mundo ko. Kasinungalingan. Hindi nagtataksil ang aking asawa. Kung hindi nagtataksil ang aking asawa, bakit siya nagsinungaling tungkol sa audit meeting? Bakit siya narito sa hotel ng hating gabi? Tanong ko na humihingal, pinipigilan ang nagngangalit na damdamin. Hindi po nagsinungaling ang asawa ninyo. Talagang inakala niya na may emergency audit meeting ngayong gabi. Pinapunta siya sa hotel na ito ng sarili niyang kaibigan. Si David. Siya po ang mastermind ng lahat ng kaguluhan. At planong pagpatay ngayong gabi, ma'am. Paliwanag ni Manong Ben, na may tono ng galit. Ang pangalang iyon ay parang lason sa aking pandinig. Si David, ang matalik na kaibigan ng aking asawa, ang taong madalas pumupunta sa aming bahay, nakikipag-dinner sa amin, at itinuturing ng parang kapatid ng aking asawa. Inimbestigahan ko na ang mga galaw ni David sa nakaraang ilang buwan, patuloy ni Manong Ben. Binabali ang aking pagmumuni-muni. May dalawang buhay si David na hindi alam ng sinuman,
kasama na ang asawa ninyo. Napakasama ng pagkagumo ni David sa online gambling. Isinugal niya ang lahat at natalo ng husto. Sa kasalukuyan, may utang si David na 5 milyong piso sa isang napakarahas na gambling mafia. Nanganganib ang kanyang buhay. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking 2 kamay. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa ilalim ng aking balat habang ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkaisa sa aking ulo. Dahil sa matinding pangangailangan, dinaya ni David ang kumpanya ng 5 milyong piso para bayaran ang kanyang utang. Bukas ng umaga, magaganap ang malaking audit sa kumpanya. Alam ni David na mabubunyag ang kanyang krimen, kaya naman, gumawa siya ng isang napakabahong plano upang isisi sa asawa ninyo ang pagnanakaw ng pera. Paliwanag ni Manong Ben nang walang tigil. Tinawag ni David ang asawa ninyo sa hotel na ito sa isang pekeng dahilan. Kasabay nito, nagpadala siya ng malisyosong mensahe tungkol sa pagtataksil sa cellphone ninyo. Kilalang kilala ni David ang ugali ninyo. Alam niyang ang selos ay magpapagalit sa inyo, magpapabilis ng inyong kilos, at agad na susunod sa hotel na ito. Nang hindi nag-iisip, at pagdating ninyo sa basement, itinuro ni Manong Ben ang bintana. Ang 2 goons na ngayon ay iginugulpi sa loob ng police car. Naghihintay ang mga tauhan ni David sa ilalim na may high-dose anesthetic at napakatalim na kutsilyo. Muling umagos ang aking luha ng napakalakas. Isang matinding pagkakasala ang bumagsak sa aking dibdib na halos hindi ako makahinga. Duda ako sa katapatan ng aking asawa. Dahil lang sa isang mensahe na hindi malinaw ang pinagmulan, inakusahan ko siyang nagtataksil. Napakadali akong nabulag ng selos. Kaya kusang loob akong pumasok sa isang nakamamatay na bitag na inihanda ng mismong kaibigan ng aking asawa. Paano niyo po nalaman na pupunta ako dito? Tanong ko, habang umiiyak. Lagi kong minomonitor ang inyong cellphone at ang mga komunikasyon sa bahay. Nang makita kong may kahina-hinalang mensahe at umorder kayo ng taxi, agad kong nihack ang booking app at ako ang kumuha ng order ninyo. Sadya kong nilock ang pinto ng kotse nang dumating tayo sa basement para protektahan kayo. Dahil alam kong kailangan ng pulisya, na kinontak ko ang 5 minuto upang palibutan ang lugar na ito nang hindi napapansin ng mga goons na iyon. Ang paliwanag ni Manong Ben ay napakalohikal at perpekto. Isinugal ng lalaking ito ang kanyang sariling buhay upang protektahan ako para tuparin ang kanyang pangako sa aking ama. Ngunit sa gitna ng matinding pasasalamat dahil nakaligtas ako sa kamatayan, isang mas nakakatakot na ideya ang biglang dumaan sa aking isip na parang kidlat. Kung ako ang pain na planong ikulong sa basement na ito, ano ang nangyayari sa aking asawa sa itaas? Ang aking asawa ay kasalukuyang nasa loob ng hotel room, kasama ang traidor na iyon. Manong Ben, ang asawa ko. Kung nais ni David na ipahiya siya, ano ang gagawin ni David sa aking asawa sa room 808 ngayon? Sigaw ko. Nataranta. Kinuha ko ang doorknob ng kotse. May balak na tumakbo para sundan ang aking asawa noon din. Agad na mahigpit, ngunit marahang, hinawakan ni Manong Ben ang aking balikat. Pinipigilan akong lumabas ng kotse. Huminahon, ma'am. Hindi tayo maaaring magmadali. Napalibutan na ng pulisya ang gusaling ito. Ngunit kailangan nating maging maingat upang hindi saktan ni David ang asawa ninyo. Umupo kayo. Malalaman ninyo sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyayari sa itaas. Sa loob ng kotse, na lalong naging barado dahil sa tensyon, magaspang kong pinunasan ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay, pula ang aking mga mata, at humihingal pa rin ako. Ang takot na mawala ang aking asawa ay mas nakakatakot kaysa sa naranasan ko kanina sa mga goons na may kutsilyo. Lumipat si Manong Ben sa glove compartment ng kanyang kotse at kumuha ng isang maliit na itim na electronic device na puno ng mga button at isang maliit na digital screen. Ikonekta niya ang device sa audio system ng kotse gamit ang isang cable. Ano yan, Manong? Tanong ko na nanginginig ang boses. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang masamang balak ni David mula pa noong nakaraang linggo
nang makahanap ako ng ilang pekeng dokumento ng kumpanya para maiwasan ang mga hindi kanais-nais na bagay. Palihim kong ikinabit ang isang napakaliit na audio bag sa loob ng lining ng briefcase ng asawa ninyo. Paliwanag ni Manong Ben habang umiikot ang ilang button sa device para hanapin ang tamang frequency. Laging dala-dala ng asawa ninyo ang briefcase na iyon, saan man siya magpunta. Kasama na ang meeting ngayong gabi. Narinig ang malakas na static mula sa mga speaker ng kotse. Sa loob ng ilang segundo bago unti-unting luminaw ang tunog. Pinigilan ko ang aking hininga. Idinikit ang aking tainga, malapit sa speaker. Naging napakatahimik ng loob ng kotse. Pinapayagan ang tunog mula sa ika-8 palapag ng hotel na mapuno ang silid. Ang unang tunog na narinig ay tunog ng matigas na bagay na bumangga sa mesa na sinundan ng tunog ng paghinga ng isang taong pinipigilan ang galit. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? David, nasaan ang auditor? Bakit ikaw lang at 2 malalaking estranghero ang narito sa silid na ito? At bakit nakakandado ang pinto ng silid na ito mula sa loob? Iyon ang boses ng aking asawa. Ang kanyang tono ay napakakaba. Halo-halo ang galit at hinala. Naiisip ko ang mukha ng aking asawa na namumula sa galit. Nakayuko. Nakaharap sa kaibigan na buong puso niyang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay narinig ang isang napakatahimik at mapanlinlang na tawa. Ang boses na kilalang kilala ko ay ang boses ni David. Umupo ka, kaibigan. Hindi darating ang auditor ngayong gabi. Wala nang meeting. Kailangan ko lang na personal kang naririto, sabi ni David, na may napakalamig at walang awang tono. Nababaliw ka ba? Ang kumpanya natin ay nasa matinding krisis bukas ng umaga. Kung hindi natin maihahanda ang ulat ngayong gabi. Nande Ascoma, ako ang gumawa ng krisis na iyon. Putol ni David, nang mabilis at matalim. Ang 5 milyong piso na dapat ay nasa pangunahing account ng kumpanya ay nawala na. Ilipat ko ito nang paunti-unti sa loob ng nakaraang 3 buwan. Narinig ang tunog ng upuan na marahas na inilipat. Para bang biglang tumalon ang aking asawa mula sa kanyang kinauupuan dahil sa matinding gulat. Ikaw! Ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya? 5 milyong piso? Para saan? David, mayroon ka ng malaking suweldo. Corporate shares para bayaran ang utang ko? Bobo! Sigaw ni David. Ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba na nagpapakita ng kanyang tunay na ugali na puno ng pagkabigo at kasamaan. Natalo ako sa sugal. Pinagbantaan ng mga taong iyon. Napapatayin ang aking nanay at susunugin ang aking bahay kung hindi ko babayaran sa linggong ito. Wala akong ibang pagpipilian. Kriminal ka talaga, David. Ire-report kita sa pulisya ngayong gabi din. Ang ating pagkakaibigan ay tapos na dito. Banta ng aking asawa na napakatatag ang boses. Narinig ko ang tunog ng mabilis na paglakad ng aking asawa patungo sa pinto. Ngunit pagkatapos ay narinig ang tunog ng pisikal na banggaan. Tila pinilit ng 2 malaking estranghero na nabanggit ng aking asawa kanina ang kanyang katawan. Narinig ang mahinang pag-ungol ng aking asawa. Mahina akong napasigaw sa loob ng kotse. Tinakpan ang aking bibig upang hindi sumigaw. Parang sinasaksak ang aking puso. Nang marinig na sinasaktan ng aking asawa, pakawalan mo siya, paupuin mo siya ulit. Utos ni David sa kanyang mga tauhan. Hindi ka pupunta kahit saan, at hindi mo ako ire-report sa pulisya. Sa halip, ikaw ang aamin sa lahat ng kasalanan na iyon. Narinig ang tunog ng mga papel na inihagis sa mesa. Tingnan mo ang dokumentong ito. Ito ay mga peking bank transfer na perpekto kong inayos. Lahat ng digital trace ay tumuturo sa isang secret account na ginawa ko sa pangalan mo. Sa tabi nito ay mayroong sulat ng pag-amin ng kasalanan na nagsasaad na nilustay mo ang 5 milyong piso dahil sa iyong marangyang pamumuhay. Kailangan mo lang itong pirmahan ngayon din. Napakabaliw mo talaga! Hinding-hindi ko pipirmahan ang peking sulat na iyan hanggang mamatay ako! Sigaw ng asawa ko, na puno ng galit. Sa loob ng kotse, umagos ng malakas ang aking luha. Ang aking asawa ay isang lalaking may napakatatag na prinsipyo.
Mas gugustuhin pa niyang masira kaysa umamin sa krimen na hindi niya ginawa. Napakasaya ko sa kanya, ngunit sa parehong oras, ang matinding takot ay bumalot sa aking kaluluwa. Hindi na si David ang kanyang kaibigan. Si David ay isang monster na napipilitan, na tahimik sandali ang silid. Pagkatapos ay muling narinig ang boses ni David. Sa pagkakataong ito, mas mahina, at mas nakamamatay. Sigurado ka ba na ayaw mong pirmahan? Baka pagkatapos mong makita ito, magbago ang isip mo. Narinig ang tunog ng pagpindot sa screen ng cellphone. Isang oras na ang nakalipas. Nagpadala ako ng mensahe sa cellphone ng iyong napakagandang asawa. Nagpadala ako ng peking larawan mo, na yakap-yakap ang isang prostitute sa lobby ng hotel na ito. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Ang iyong napakaselosong asawa ay agad na naakit. Umiyak siya at agad na sumunod sa iyo dito ng walang pag-iisip. Sa loob ng kotse, umagos ang aking luha. Mahigpit kong kinuyom ang balikat ni Manong Ben. Ang aking kahangalan ay talagang naging sandata ng kaaway ng aking asawa. Dumating lang ang iyong asawa sa basement area ng hotel na ito. 5 minuto na ang nakalipas. Patuloy ni David na may tono ng tagumpay. At nagkataon na mayroon akong mga tauhan na naghihintay sa kanya doon na may high-dose anesthetic at napakatalim na kutsilyo. David, huwag mong galawin ang asawa ko. Kung hihipuan mo siya kahit hibla ng buhok lang, papatayin kita. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng asawa ko mula sa speaker. Puno ng pagkabigo, galit at matinding takot. Narinig ang tunog ng mesa, na sinipa, at ang maikling pag-aaway. Gayunpaman, ang aking asawa na mag-isa ay malinaw na kulang sa lakas kumpara sa 2 bayarang bantay na pumipigil sa kanya. Ang paghinga ng aking asawa ay napakabilis. Sinamahan ng pag-ungol ng sakit. Tumahimik ka at umupo, sigaw ni David. Ang kapalaran ng iyong asawa ay nasa dulo ng panulat na ito. Pirmahan mo ang sulat na ito ng pag-amin ng kasalanan. Ibigay mo ang lahat ng iyong personal na ari-arian para bayaran ang mga pagkalugi ng kumpanya at pumunta ka sa bilangguan bukas ng umaga na nagsasabing nagsisisi ka. Kung susundin mo ang aking utos, magigising ang iyong asawa bukas ng umaga sa isang tambakan ng basura na ligtas ng walang anumang galos. Huminto si David sandali. Hinayaan ang kanyang banta na tumagos sa isip ng aking asawa. Ngunit kung tumanggi ka o susubukang humingi ng tulong, kailangan ko lang magpadala ng isang maikling mensahe sa aking mga tauhan sa basement at hindi na makikita ng iyong asawa ang pagsikat ng araw bukas ng umaga. Ang kanyang katawan ay hindi na makikita. Ang pagpipilian ay nasa iyong mga kamay. Ang iyong buhay, ang iyong kayamanan, at ang iyong dignidad, o ang buhay ng babaeng pinakamamahal mo. Napaiyak ako nang malakas sa likod na upuan. Diyos ko, anong uri ng pagsubok ito? Ang aking asawa ay nahaharap sa pinakamahihirap na pagpipilian sa mundo. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan, ang kanyang dignidad, at mabulok sa bilangguan dahil sa krimen na hindi niya ginawa para lang mailigtas ang aking buhay. Ang buhay ng isang asawa, na ilang oras na ang nakalipas, ay nagduda sa kanyang katapatan. Sige na. Narinig ang boses ng aking asawa na lubhang nasira at nanginginig. Wala nang tono ng paglaban doon. Tanging ganap at walang pasubaling pagsuko para sa kanyang pagmamahal sa akin. Please, nakikiusap ako sa iyo, David. Pipirmahan ko ang lahat. Aakuin ko ang lahat ng kasalanan mo. Kunin mo ang kumpanya ko. Kunin mo ang lahat ng pera ko. Pero nakikiusap ako, napakawalan mo ang asawa ko. Huwag mo siyang saktan. Wala siyang alam. Isa lang siyang babae na sobrang tapat sa pagmamahal sa akin. Bawat salita na binibigkas ng aking asawa ay parang kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Paulit-ulit siyang umiiyak. Ang aking asawa, ang lalaking laging mukhang matatag, ay umiiyak ngayon na humihingi ng awa sa isang traidor para sa aking buhay. Manong Ben, please, kailangan na nating umakyat ngayon. Pipirmahan ng asawa ko ang sulat na iyon. Kailangan nating pigilan siya. Sigaw ko habang hinihila ang braso ni Manong Ben ng histerikal. Wala akong pakialam sa anumang panganib.
Handa akong mamatay. Basta't hindi kailangang isakripisyo ng aking asawa ang kanyang buhay para sa aking kahangalan. Agad na pinatay ni Manong Ben ang speaker. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse, patungo sa police commander, na kanina pa nakatayo malapit sa aming kotse, at nakikinig sa lahat ng pag-uusap sa pamamagitan ng kanilang sariling radio communication. Tumango ang police commander kay Manong Ben na may matalas at nakamamatay na tingin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, nagbigay ng tactical signal sa buong puwersa niya. Ang tactical force ay nasa harap na ng pinto ng room 808. Ma'am, sabi ni Manong Ben na napakatahimik ang boses, ngunit puno ng katiyakan. Tapos na ang oras ng laro para sa traitor na iyon. Nang marinig ang sinabi ni Manong Ben na ang tactical force ay nasa harap na ng pinto ng room 808, may kaunting ginhawa na bumalot sa aking dibdib. Gayunpaman, ang ginhawa na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo bago muling kinuha ng pagkabahala ang aking buong kamalayan. Ang pag-alam na ang pulisya ay handa na sa itaas ay hindi agad nagpatanggal sa katotohanan na ang aking asawa ay nasa parehong silid kasama ang isang baliw na traidor at 2 bayarang guwardiya. Ang distansya sa pagitan ng harap na pinto ng hotel room at ng mesa kung saan nakakulong ang aking asawa ay maaaring maging isang nakamamatay na distansya kung mapansin ni David ang presensya ng pulisya at magpa siya na gumawa ng desperadong kilos. Nakiusap ako kay Manong Ben. Napayagan akong lumabas ng kotse. Gusto kong tumakbo pataas ng emergency stairs. Gusto kong nandoon ako kapag sinira ang pinto. Gusto kong tiyakin ng sarili kong mga mata na walang kahit anong galos ang aking asawa. Ngunit hinawakan ni Manong Ben ang aking 2 balikat nang marahan, ngunit napakatatag, para bang pinipigilan niya ang isang maliit na bata na gustong tumakbo sa gitna ng abalang kalsada. Dito lang kayo, ma'am. Ang inyong presensya sa itaas ay magpapalala lamang ng sitwasyon at maglalagay sa panganib ng inyong kaligtasan, pati na rin sa operasyon ng pulisya. Kailangan nating ipagkatiwala ang lahat sa mga sanay na, sabi ni Manong Ben na may nakakapagpakalmang tono ng boses. Sinusubukan ng husto na pigilan ang aking hindi na makontrol na isterya. Mula sa labas ng kotse, lumapit ang police commander na namumuno sa raid sa basement sa aming taxi. Ang kanyang mukha ay napakatatag at matigas. Sumasalamin sa maraming taon ng karanasan sa pagharap sa mga kritikal na sitwasyon. Nagbigay siya ng senyas kay Manong Ben. Nabuksan ng bahagya ang bintana. Muling pumasok ang malamig at amoy alikabok ng semento ng basement na nagpalamig sa akin. Kayo po at si Sir ay hindi kailangang mag-alala. Ang aming mga tauhan sa ika-8 palapag ay nakapwesto na ng perpekto. Ngunit bago namin sirain ang pinto ng kwarto, kailangan namin ng isang huling ebidensya na hindi maikakaila ng suspek sa korte, sabi ng police commander na may malalim at autoritatibong boses. Tinitigan ko ang commander na may naguguluhang tingin, umaagos pa rin ang luha sa aking pisngi. Anong ebidensya pa po ang kailangan ninyo, sir? Narinig na ninyo mismo mula sa surveillance device na nagbabanta siyang papatayin ako at pinipilit ang asawa kong pirmahan ang peking sulat. Hindi ba sapat na iyon? Para arestuhin siya at ikulong? Tanong ko nagaralgal ang boses at nanginginig. Malakas nga po iyan na ebidensya, ma'am. Ngunit sa mata ng batas, ang tuso na abogado ng suspek ay maaaring magdahilan na iyon ay isang banta lamang o hindi valid na recording. Paliwanag ng commander na may pasensya, kailangan namin ng direktang pag-amin mula sa bibig ng suspek na talagang nagbigay siya ng utos para sa pagpapatay o pagdukot sa kanyang mga tauhan na nasa basement na ito. Palalabasin namin siya. Pagkatapos ay tumingin ang police commander sa isa sa kanyang mga tauhan na naghahanap sa katawan ng 2 goons na nakahiga na walang laban na may nakakadenang mga kamay sa sementadong sahig. Nakakita ang pulis ng cellphone mula sa bulsa ng isa sa mga goons at agad itong ibinigay sa commander. Sinuri ng commander ang cellphone na hindi pala nakalak ng password. Binuksan niya ang messaging app at nakita ang huling pag-uusap sa pagitan ng goons at isang unnamed number na siguradong numero ni David.
Magpapadala tayo ng mensahe sa mastermind sa itaas. Ipapakita natin sa kanya na maayos ang kanyang plano sa basement, sabi ng police commander habang nagtatype ng kung ano sa screen ng cellphone ng goons. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Yumuko ako pasulong. Sinisikap makita kung ano ang tinatype ng commander. Ang kanyang malalaki at magaspang na daliri ay nagtype ng maikling, nakakatakot na pangungusap. Boss, ligtas na ang target. Ikukulong namin siya sa basement. Tuloy, pindutin ng commander ang send button. Biglang naging mas nakapanlulumo ang kapaligiran sa loob ng basement. Natahimik ang lahat. Naghihintay na pigil ang hininga. Matamang tinitigan ni Manong Ben ang surveillance device na nakasindi pa rin sa dashboard ng kanyang kotse. Handang makinig sa reaksyon ni David sa room 808. Mahigpit kong kinuyom ang dulo ng aking sweater hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Bawat segundo na lumipas ay tila hampas ng martilyo sa aking dibdib. Muling gumapang ang pagkakasala sa aking puso nang napakalupit habang naghihintay ng tugon mula kay David. Patuloy kong sinumpa ang sarili kong kahangalan. Paano ko naduda ang aking asawa? Ang aking asawa ay isang lalaking handang magtrabaho araw at gabi para sa aming kinabukasan. Ang lalaking laging tinitigan ako ng puno ng pagmamahal. Tuwing umuuwi siya, ang lalaking handang ibigay ang kanyang sariling buhay, nang hindi nag-iisip ng 2 beses para lang matiyak na ligtas ako sa panganib. At ako naman ay nabiktima lang ng isang malabong larawan at isang napakamurang peking mensahe. Hinayaan kong bulagin ako ng selos, hanggang sa malagay ko sa panganib ang aking buhay at ang kanyang buhay. Sumumpa ako sa aking puso kung makakaligtas ang aking asawa mula sa bangungot na ito. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para suklian ang kanyang sakripisyo at maging isang mas mabuting asawa para sa kanya. Biglang nanginginig at sumindi ang cellphone ng goons na hawak ng police commander. Nagpakita ng papasok na tawag mula sa numero ni David. Nagkatinginan ang commander at si Manong Ben at agad na sinagot ang tawag. Pinindot niya ang speakerphone button para malinaw na ma-record ang pag-uusap ng recording device na inihanda ng ibang pulis. Hello? Sabi ng isang pulis na inatasang gayahin ang boses ng goons. Ang kanyang boses ay ginawang malalim, magaspang, at bahagyang pabulong. Para bang nagtatago siya. Mula sa kabilang linya ay narinig ang boses ni David na puno ng tono ng tagumpay at matinding kalupitan. Napakagaling ng inyong trabaho. Lumaban ba ng kaunti ang babae? Boss? Pero napakabilis ng epekto ng anesthetic fluid. Nahimatay na siya ngayon sa loob ng taxi. Walang saksi dito. Napakatahimik ng basement. Ano ang susunod na instruction? Sagot ng pulis na napakapaniwalain. Ginampanan ang kanyang papel ng perpekto. Pinikit ko ang aking mga mata. Lalo pang bumuhos ang luha nang marinig ang pag-uusap na iyon. Ang pagdinig sa plano ng aking sariling kamatayan na pinag-uusapan ng napaka-relax. Para bang pinag-uusapan nila ang mga sirang gamit ay nagpasuka sa akin. Narinig ang mahabang buntong hininga mula kay David sa kabilang linya. Magaling! Hawakan mo siya dyan. Huwag mong hayaang magising siya. Pinipilit ko ang kanyang matigas na asawa na pirmahan ang sulat ng pag-amin. Halos sumuko na siya dahil inakala niyang nasa kamay ko ang kanyang asawa. Natahimik si David sa loob ng ilang segundo na napakahaba. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salita na nagpalamig sa aking dugo. Makinig ka. Oras na mapirmahan ng gunggong. Na yan ang dokumento. Itakbo mo na ang babae sa labas ng probinsya. Iligpit mo na siya. Sa isang bangin. O sa tambakan ng basura. Siguraduhin mong wala nang makikita ang mga pulis para wala nang ebidensyang magtuturo sa atin. Tapusin mo siya. Ililipat ko ang natitirang bayad ninyo ngayong gabi din. Nagtindig ang aking balahibo. Lalo pang nagpalamig sa buto ang malamig na silid ng basement. Hindi kailanman binalak ni David na pakawalan ako mula sa simula. Ang pangako na ibinigay niya sa aking asawa na magiging ligtas ako kung pipirmahan ng aking asawa ang sulat ay isa lamang kasinungalingan. Si David ay isang demonyo na nagkukubli sa anyong tao.
Nais niyang kunin ang pera ng kumpanya, ikulong ang aking asawa, at patayin ako ng sabay-sabay upang alisin ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Handa, boss! Natanggap ang utos. Naghihintay kami ng balita mula sa iyo. Kalmadong sagot ng pulis. At pagkatapos ay pinutol ang tawag ng unilaterally. Matamang tinitigan ng police commander ang cellphone sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinigay ito sa kanyang tauhan upang itago bilang pangunahing ebidensya. Kinuha niya pagkatapos ang portable radio communication na nakakabit sa kanyang vest. Inilapit ito sa kanyang bibig na may matigas na ekspresyon sa mukha. Team Alpha. Ito ang command. Nakuha na namin ang recorded evidence ng utos ng pagpatay mula sa pangunahing suspek. Ang suspek ay napakadelikado at may malinaw na intensyon na pumatay. Wala nang oras para maghintay. Maghanda para sa sapilitang pagpasok ngayon din. Ulitin. Maghanda para sa sapilitang pagpasok ngayon din. Utos ng commander na may napakalakas at matatag na boses. Mula sa radio communication ay narinig ang maikling tugon mula sa commander ng tactical team na nasa ika-8 palapag. Team Alpha, naiintindihan. Handa na ang formation. Naghihintay ng countdown mula sa command. Yumuko ako pasulong. Inilapit ang aking mukha sa speaker ng surveillance device ni Manong Ben na konektado pa rin sa briefcase ng aking asawa sa loob ng room 808. Ang mga sandali na ito ay ang pagitan ng buhay at kamatayan. Nagdasal ako ng buong lakas at kamalayan. Humihingi ng perpektong proteksyon sa Diyos para sa aking asawa. Hindi ko kailanman kayang ipagpatuloy ang buhay kung may mangyaring masama sa lalaking mahal na mahal ko ngayong gabi. Matapos maputol ang tawag sa pagitan ni David at ng police commander na nakatago sa basement, muling kinuha ng tunog mula sa surveillance device. Sa loob ng kotse ang aming buong atensyon. Pinigilan ko ang aking hininga. Itinuon ang aking pandinig sa bawat detalye ng tunog na lumabas mula sa maliit na speaker. Sa aking ulo, ini-imagine ko ang layout ng room 808. Sinusubukan kong ilarawan ang posisyon ng aking asawa na nakakulong sa ilalim ng banta ng masasamang tao. Narinig ang tunog ng mga leather shoes na pumapalo sa kahoy na sahig ng hotel room. Iyon ay tiyak na mga yapak ni David na naglalakad palapit sa mesa kung saan nakakulong ang aking asawa. Ang tunog ng mga yapak na iyon ay napaka-arogante, puno ng kasuklam-suklam na kumpiyansa. Aba, matandang kaibigan, sabi ni David na may napakamapanukso at mapanlait na tono ng boses. Narinig mo na, hindi ba? Kakatawag ko lang sa aking mga tauhan sa ibaba. Nasa kanila na ang iyong asawa ng buo. Ligtas siya, mahimbing na natutulog, nang walang anumang galos. Sa ngayon, hindi agad sumagot ang aking asawa. Narinig ang kanyang mabigat at nanginginig na hininga. Sumasalamin sa matinding panloob na paglaban sa kanyang dibdib. Naiisip ko ang mukha ng aking asawa na nakayuko. Ang kanyang mga mata na namumula dahil sa pinipigil na luha at galit na hindi niya mailabas. Ibigay mo sa akin ang panulat na iyan. Sabi ng aking asawa, nagaralgal ang boses at basag. Ang boses na iyon ay parang boses ng isang taong kakatapos lang kunin ang kanyang buhay mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang puting bandila. Isinakripisyo niya ang lahat para sa akin. Narinig ang tunog ng metal na nagagalaw sa ibabaw ng salamin na mesa, na sinundan ng tunog ng pag-aayos ng papel. Inabot ni David ang isang mamahaling panulat sa aking asawa. Isang napakatalinong desisyon. Pirmahan mo sa ibabaw ng linya na inihanda ko. Huwag mong subukang gumawa ng anumang panlilinlang o makakatanggap ang aking mga tauhan sa ibaba ng ibang mensahe mula sa akin. Banta ni David habang tumatawa ng bahagya. Ang tawanan na iyon ay napakasama. Hinihiwa ang aking puso hanggang sa magkapira-piraso. Bago pa marinig ang tunog ng dulo ng panulat na dumikit sa papel, biglang pinigilan ng aking asawa ang kanyang paggalaw. Binasag niya ang katahimikan ng silid sa isang huling pakiusap na nagpabuhos muli ng aking luha na parang nagbagsak na dam. Ipagako mo sa akin, David. Para sa Diyos na lumikha sa atin, ipagako mong hindi mo hihimuran kahit isang hibla ng buhok ng aking asawa.
Hayaan mo akong mabulok sa bilangguan. Hayaan mo akong magdusa sa lahat ng kahihiyan. Kunin mo ang lahat ng aking ari-arian. Kunin mo ang aking bahay. Kunin mo ang aking kotse. Ngunit hayaan mong mabuhay. Nang payapa ang aking asawa. Wala siyang kasalanan. Siya ay isang babae lamang, na labis na nagmamahal sa akin. Ang pakiusap ng aking asawa ay ang pinakadakilang pahayag ng pagmamahal na narinig ko sa buong buhay ko. Sa panahong siya ay nahaharap sa pagkawasak ng kanyang sariling kinabukasan, ang nasa isip niya ay ang aking kaligtasan lamang. Hindi niya inisip ang kanyang reputasyon na masisira. Hindi niya inisip ang paghihirap na kakaharapin niya sa likod ng mga rehas ng bilangguan. Ang naiisip lamang niya ay kung paano ako mananatiling malaya. Sumigaw ang aking puso na tinatawag ang kanyang pangalan. Gusto ko siyang yakapin noon din. Gusto kong halikan ang kanyang mukha at sabihin na mahal ko siya at humingi ng tawad sa lahat ng aking kahangalan na pagdududa. Ngunit ang tugon ni David ay lalo lamang nagpakita kung gaano kadilim at kabaho ang puso ng lalaking iyon. Natawa ng malakas si David, ang tawanan na umalingaw-ngaw. Sa buong silid ng hotel, ikaw ay tunay na kaawa-awang lalaki. Isinakripisyo mo ang kumpanya na pinaghirapan mong itayo para lamang sa isang babae na hindi ka pinagkakatiwalaan ng 100%, panunukso ni David na may napakalason na boses. Alam mo ba kung gaano kadali kong naakit ang iyong asawa dito? Nagpadala lang ako ng isang peking larawan. Isang larawan na malabo pa nga. At ang iyong bobo na asawa ay agad na naloko. Mas matindi ang kanyang selos kaysa sa kanyang katinuan. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng iyong asawa, kaibigan. Kaya bakit mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay para sa kanya? Bawat mapanuksong salita na lumabas sa bibig ni David ay bumagsak sa aking mukha, na parang sunod-sunod na malakas na sampal. Uminit ang aking mukha. Napakadali akong manipulahin ng pagdududa. Ngunit kakaiba. Ang mga salita ni David ay hindi nagpagalit sa akin sa aking asawa. Sa halip ay nagpabukal sa aking dugo. Dahil sa matinding puot kay David, hindi lang gustong sirain ng lalaking ito ang aming buhay sa pisikal at pinansyal, kundi sinubukan din niyang sirain ang aming pagmamahalan at pagtitiwala. Wala kang alam sa pagmamahal at katapatan, David? Sagot ng aking asawa. Nabiglang nagbago ang boses. At napakatahimik. At puno ng awa. Isang kapayapaan na lumitaw. Kapag handa na ang isang tao, naharapin ang pinakamalalang kapalaran. Selosa ang aking asawa. Dahil mahal na mahal niya ako. At handa kong gawin ang lahat ng ito dahil mas mahal ko siya. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan. Dahil ang puso mo ay patay na at nakakubli sa kasakiman at inggit. Ang mga salita ng aking asawa ay tila tumama sa pinakamahinang bahagi ng kaluluwa ni David. Ang boses ni David ay biglang tumaas at puno ng umaapaw na puot. Inggit? Oo, inggit ako. Inakala mo bang hindi ako naiirita sa nakikita kong perpekto mong buhay? Sigaw ni David na puno ng emosyon. Kami ang nagsimula ng kumpanyang ito nang magkasama mula sa simula. Ngunit ikaw ang laging pinupuri. Ikaw ang laging sentro ng atensyon. Nakuha mo ang posisyon bilang managing director. Nagkaroon ka ng maganda at masunuring asawa. Mayroon kang marangyang bahay. Samantalang ako ay itinuring lang na anino mo. Ako ay assistant mo lang. Sa mata ng board of directors. Mabilis ang paghinga ni David. Inilabas niya ang lahat ng lason na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon. Ang sugal ay paraan ko lang para hanapin ang libangan mula sa pagkabigo na ito. Ngunit natalo ako. At nang kailangan ko ng tulong, nandyan ka ba para sa akin? Hindi. Masyado kang abala sa kaligayahan, kasama ang iyong asawa. Kaya huwag mo akong sisihin. Kung kukunin ko ang dapat na sa akin, mula pa sa simula. Ang 5 milyong piso na iyon, ang presyo ng aking pawis sa lahat ng panahong ito. At ngayon ikaw ang magbabayad nito sa iyong kalayaan. Narinig ang napakalakas na tunog ng pagbangga ng mesa. Sapat na ang usapan. Wala na akong masyadong oras. Pirmahan mo na ang papel na iyan ngayon din?
O tatawagan ko ang aking mga tauhan para putulin ang leeg ng iyong asawa sa basement doon. Banta ni David, na halos parang ungol ng mabangis na hayop. Sa basement, pinigilan ko ang aking hininga hanggang sa sumakit ang aking baga. Tumingin ako sa police commander na may napakadesperadong tingin ng pagmamakaawa. Bakit hindi pa nila sinisira ang pinto? Ano ang hinihintay nila? Kung pipirmahan ng aking asawa ang sulat na iyon, magkakaroon si David ng napakalakas na legal na ebidensya na maaaring makapagpahigpit sa amin sa hinaharap. Tinaas ng police commander ang kanyang kamay. Nagbigay ng senyas sa akin na manatiling kalmado. Nakatuon ang kanyang mga mata sa radio communication sa kanyang kamay. Hinihintay niya ang pinakaangkop na sandali. Ang sandali kung kailan talagang naramdaman ng suspect na nasa itaas siya. Kaya hindi na siya nagkaroon ng oras upang lumaban na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ni Sandra. Mula sa speaker ng surveillance device, narinig ang tunog ng mahabang paghinga ng aking asawa. Napakalakas at nakakasakit sa puso ang tunog ng pagbukas ng takip ng panulat. Dahan-dahan na ibinaba ang dulo ng panulat, palapit sa ibabaw ng peking sulat ng pag-amin ng kasalanan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo ang lumipas, nang napakabagal na parang slow motion sa isang pelikula. Sa 8 palapag, isinusuko ng aking asawa ang kanyang buong buhay para sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit matatag ang kanyang loob. Wala siyang nakitang ibang paraan para iligtas ako. Sa wakas, pinindot ng police commander sa basement ang button sa kanyang radio communication. Kumislap ang kanyang mga mata na puno ng ganap na katatagan. Team Alpha, ito ang command. Kinumpirma ang pangunahing target na gumawa ng pangingikil at direktang banta ng pagpatay. Ang kaligtasan ni Sandra ay nasa pinakamahirap na punto. Gawin ang sapilitang pagpasok ngayon din. Ulitin. Sirain ang pinto ngayon din. Utos ng commander na ang boses ay bumabasag sa katahimikan ng basement. Pinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Manong Ben sa aking tabi. Sa aking puso, isinisigaw ko ang pangalan ng aking asawa. Umaasa na darating ang milagro bago pa man magawa ng dulo ng panulat na iyon na magmarka ng itim na tinta sa papel na sisira sa aming kinabukasan. Nagsimula na ang huling countdown at ang aming kapalaran ay lubusang nakasalalay sa kung gaano kabilis masisira ng mga pulis ang makapal na kahoy na pinto na naghihiwalay sa aking asawa mula sa kanyang kalayaan. Tamang-tama matapos magbigay ng senyas ang police commander mula sa basement. Isang napakalakas na tunog ng pagpapakpak ang sumabog mula sa speaker ng surveillance device sa dashboard ng kotse. Ang tunog na iyon ay parang isang maliit na pagsabog ng bomba na sumira sa makapal na kahoy at nagkapira-piraso. Ang pinto ng kwarto 88 ay sapilitang sinira hanggang sa matanggal sa mga bisagra nito. Tiyak na lumipad ang mga piraso ng kahoy sa lahat ng direksyon sa 8 palapag. Sa pamamagitan ng surveillance device na iyon, narinig ko ang kaguluhan na nangyari sa loob ng isang bahagi ng 1 segundo. Narinig ang tunog ng mabibigat na bota na sumugod sa loob ng silid. Mabilis at tumpak. Nagumalaw ang tactical force ng pulisya. Itaas ang mga kamay. Pulis! Ihulog ang inyong mga sandata at humiga sa sahig ngayon din! Ang sigaw ng mga pulis ay umalingaw-ngaw. Napuno ang bawat sulok ng hotel room. Narinig ang mga sigaw ng takot mula sa 2 bayarang bantay na kanina'y pumipigil sa aking asawa. Wala silang pagkakataong lumaban o kahit kumuha lang ng kanilang sandata. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa carpeted floor na sinundan ng tunog ng click mula sa bakal na posas na inilak ng marahas. Ano ba yan? Sino ang nag-utos sa inyo na pumasok sa kwarto ko? Iyon ang boses ni David. Ang kanyang tono ay napakamalas, puno ng tunay na pagkabahala at pagkalito. Hindi niya inakala na sasalakayin ng pulisya ang kanyang pinagtataguan sa huling segundo bago ang kanyang tagumpay. Ligtas, kontrolado ang silid. Ang pangunahing suspek at 2 kasabwat niya ay matagumpay na naparalisa. Ligtas ang biktima na si Sandra. Ang boses ng tactical team commander mula sa 1
8 palapag, ay umalingaw-ngaw sa radio communication na hawak ng commander sa basement. Nang marinig ang mga salita na ligtas ang aking asawa, parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Umiyak ako ng umiyak. Tinatakpan ang aking mukha, gamit ang aking 2 kamay, habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa Diyos. Tumingin sa akin si Manong Ben, at ngumiti ng maluwag. Pinatay niya ang surveillance device, at agad na lumabas ng kotse. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Halika, ma'am. Ngayon na ang oras para makita ninyo ang inyong asawa. Ganap ng ligtas ang sitwasyon, sabi ni Manong Ben, habang iniaabot ang kanyang kamay upang tulungan akong tumayo. Napakahina ng aking mga paa na parang jelly, ngunit ang pagnanais na agad na makita ang mukha ng aking asawa ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Inutusan ng police commander sa basement ang ilang tauhan niya na arestuhin ang 2 goons na may balak akong patulugin. Samantala, sinamahan niya mismo ako at si Manong Ben patungo sa service elevator na direktang papunta sa ika-8 palapag. Ang biyahe sa loob ng elevator ay parang walang katapusan. Patuloy kong tinititigan ang digital na numero na mabagal na kumikislap. Nagpapalit mula sa isang palapag patungo sa susunod. Pinig ako ang dulo ng sweater na suot ko. Ang aking puso ay bumibilis sa pag-iisip kung ano ang sasabihin ko sa aking asawa mamaya. Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator sa ika-8 palapag. Ang marangyang pasilyo ng hotel ay napuno na ngayon ng mga pulis na nagbabantay. Ilang hotel guests mula sa ibang kwarto ang sumilip sa likod ng kanilang mga pinto na may takot sa kanilang mga mukha, ngunit agad silang pinabalik sa loob ng mga security guard. Tumakbo ako ng bahagya sa makapal na karpet ng pasilyo. Sinundan ko ang mga yapak ng police commander, hanggang sa marating ko sa wakas ang harap ng pinto ng room 808. Ang eksena sa harap ko ay talagang nagpatibok ng aking puso. Ang makapal na kahoy na pinto na gawa sa Nara ay lubusang nasira, nahati sa 2 bahagi na nakakalat sa sahig. Sa loob ng napakalawak at marangyang silid na iyon, laganap ang kaguluhan. Ang salamin na mesa kung saan nakakulong ang aking asawa kanina ay lumipat na sa kanyang posisyon. Nagkalat sa sahig ang mga peking dokumento. 2 malaking bayarang bantay ang nakita na pinipilit na lumuhod, na nakaharap sa dingding, na may nakakadenang mga kamay sa likod, na mahigpit na binabantayan ng mga armadong pulis. At sa gitna ng silid na iyon, nakita ko siya, ang aking asawa. Nakaupo siya na nakasandal sa gilid ng kama. Napagitnaan ng 2 pulis na mediko na nag-e-eksamin ng mga pasa sa kanyang mukha at braso. Magulo ang kanyang damit at napakaputla ng kanyang mukha at pagod. Ngunit nang itaas ng aking asawa ang kanyang ulo at magkatinginan ang aming mga mata na nakatayo ako sa pinto, agad na nawala ang lahat ng pagod sa kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakita niya. Mahal! Tawag niya, nagaralgal ang boses at nanginginig. Hindi ko na pinansin ang kahit ano pa. Tumakbo ako. Nilampasan ng mga pulis at agad na yumakap sa kanya. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg ng mahigpit. Inilibing ang aking mukha sa kanyang leeg. Ginantihan ng asawa ko ang aking yakap, nang dihamak na mas mahigpit. Paulit-ulit niyang hinaplos ang aking likod at buhok, gamit ang nanginginig niyang kamay. Para bang tinitiyak niya na totoo ako at hindi lang ilusyon. Ang amoy ng kanyang katawan na kilalang kilala ko ay nagpaguho sa aking depensa. Umiyak ako ng umiyak sa kanyang yakap. Patawarin mo ako, mahal. Ang tanga-tanga ko, nagpadaig ako sa selos at naniwala sa peking litrato na yon. Dahil sa akin, nalagay ka sa panganib. Halos mapahamak ka dahil sa kamangmangan ko. Umiiyak ako ng walang tigil. Binabasa ang kanyang damit ng aking luha. Hinawakan ng aking asawa ang aking mukha, gamit ang kanyang malalaki at mainit na mga kamay. Pinunasan niya ang aking luha, gamit ang kanyang hinlalaki. Tinitigan ako sa mga mata, nang napakalinaw at puno ng pagmamahal. Wala talagang galit doon. Shh! Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ang pinakamahalaga ngayon ay ligtas ka. Hindi ka nasaktan, hindi ba? Hindi ka nila sinaktan doon sa ibaba.
Tanong niya na may taranta habang tinitignan ang aking mukha at braso. Agad akong umiling. Ayos lang ako, mahal. Iniligtas ako ni Manong Ben. Nandun siya kasama ko. Kumunot ang noo ng aking asawa. Naguguluhan. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, isang malakas na sigaw ang bumulagta sa aming emosyonal na sandali. Kuya Pulis, malaki ang inyong pagkakamali. Bakit ninyo ako hinuli? Ang lalaking naglalambingan. Siya ay isang korap. Nilustay niya ang 5 milyong piso ng kumpanya at umupa ng mga goons para patayin ako upang hindi malaman ang kanyang sikreto. Sigaw ni David na malakas ang boses. Binitawan ko ang yakap ko sa aking asawa. At umikot. Si David ay nakakapit sa isang mesa ng 2 pulis. Nakaposas na ang kanyang mga kamay sa likod. Bagaman walang lakas, ang mukha ni David ay nagpakita pa rin ng matinding kayabangan at panlilinlang. Sinubukan niyang baligtarin ang katotohanan. Umaasa na maniniwala ang pulisya sa murang palabas na kanyang nilikha. Itinuro niya ang mga dokumento na nakakalat sa sahig gamit ang kanyang baba. Tingnan ninyo ang mga papel na iyon. Iyon ang sulat ng pag-amin ng kasalanan na isinulat niya mismo. Umamin na siya. Dapat siyang hulihin, hindi ako. Sigaw ni David na nakadilat ang mga mata. Ginampanan ang papel ng biktima ng napakapaniwalain. Lumapit ang police commander na naghatid sa akin mula sa basement kay David. Ang mukha ng commander ay napakatahimik, ngunit tinitigan niya si David na parang tinitigan ang isang napakasuklam na peste. Itago mo na lang ang gawa-gawa mong kwento para sa korte mamaya, David, sabi ng commander na malamig ang tono. Hindi namin kailangan ang peking sulat ng pag-amin na pinilit sa pamamagitan ng banta ng pagpatay. Mayroon kaming ebidensya na mas malakas at hindi matututulan. Tumawa ng mapanukso si David kahit na medyo pilit ang kanyang tawa. Anong ebidensya ang ibig mong sabihin? Huwag kang gumawa-gawa. Lahat ng digital na ebidensya ay tumuturo sa kanyang account. Wala kayong anumang bagay para ikulong ako. Tamang-tama, pumasok si Manong Ben sa silid. Ang presensya ng matanda na lalaki ay nagpatigil agad kay David. Napakunot ang mga mata ni David. Sinisikap makilala ang mukha ng lalaking mukhang pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya ito maalala ng malinaw dahil si Manong Ben ay laging gumagalaw sa likod ng anino. Marahil ay hindi mo ako kilala, David. Ngunit kilalang kilala kita at ang lahat ng iyong kasamaan. Sabi ni Manong Ben na may malalim na boses. Kinuha ni Manong Ben mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit na itim na bagay. Iyon ay ang digital recording device ng pulisya na kinopya ang lahat ng pag-uusap mula sa surveillance device kanina. Naaalala mo pa ba ang huli mong pag-uusap sa telepono 5 minuto na ang nakalipas nang nagbigay ka ng instruksyon na patayin si Ma'am sa basement at itapon ang kanyang bangkay? Tanong ni Manong Ben habang matamang nakatingin sa mga mata ni David. Biglang namutla ang mukha ni David na parang patay. Bumagsak ang kanyang panga. Nahirapan siyang lumunok. Naisip niyang nahulog siya sa isang napakamamatay na bitag. Kinuha ng police commander ang recording device mula sa kamay ni Manong Ben at pinindot ang play button sa buong volume. Biglang natahimik ang silid. Napalitan ng tunog ng recording ni David mismo na umalingaw-ngaw ng napakalinaw. Makinig ka. Oras na mapirmahan ng gunggong na yan ang dokumento, itakbo mo na ang babae sa labas ng probinsya. Iligpit mo na siya sa isang bangin o sa tambakan ng basura. Siguraduhin mong wala nang makikita ang mga pulis para wala nang ebidensyang magtuturo sa atin. Tapusin mo siya. Ililipat ko ang natitirang bayad ninyo ngayong gabi din. Huminto ang recording. Naging napaka-nakapanlulumo ang kapaligiran sa loob ng hotel room. Hindi na maikakaila ang ebidensya. Ang boses na iyon ay boses ni David. Ang intensyon ng pagpatay ay lumabas mismo sa kanyang mga labi. Hindi doon nagtatapos. Nagbigay ng senyas ang police commander patungo sa pinto. 2 pulis ang pumasok na may dalang 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket na may pasa ang mukha. Iyon ang mga goons na inutusan ni David mula sa basement. Nakayuko sila na may matinding takot sa kanilang mga mukha. Ang iyong mga tauhan ay nasecure na namin sa basement ng hotel na ito. Umawit na sila
at umamin sa lahat. David, mula sa perang binayad mo, ang bote ng chloroform na dala nila, hanggang sa plano ng pagpapahiya sa kumpanya. Tapos ka na, matatag na sabi ng police commander. Biglang nanghina ang mga paa ni David. Kung hindi siya hinawakan ng 2 pulis sa tabi niya, tiyak na nahulog na siya sa sahig. Ang lahat ng pagmamataas at kapalaluan na ipinakita niya kanina ay gumuho na. Wala nang ibang paraan para sa kanya. Wala nang butas sa batas na maaari niyang samantalahin. Natalo siya ng kanyang sariling kasakiman at ng di nakikitang proteksyon ng isang ama na nagbabantay pa rin sa kanyang anak mula sa kabilang buhay sa pamamagitan ng tapat na kamay ni Manong Ben. Tinitigan ko si David na may halong damdamin. Ang awa at puot ay naghalo-halo. Ang lalaking matagal nang kumakain sa hapagkainan ng aking bahay na tumatawa kasama ang aking asawa ay isa palang ulupong na naghihintay ng tamang oras upang kagatin kaming dalawa. Dalhin ninyo siya rito. Siguraduhin ninyong hindi siya makakontak kahit kanino, lalo na sa grupo ng gambling mafia na naghahabol sa kanya sa labas. Hayaan ninyo siyang pagnilayan ang kanyang mga krimen sa loob ng isolation cell. Utos ng police commander. Agad na hinila ng mga pulis ang katawan ni David na hindi na lumalaban. Kinaladkad siya palabas ng room 808, dumaan sa pasilyo ng hotel na puno ng mga nanlilisik na tingin mula sa mga tao, patungo sa madilim na kapalaran na naghihintay sa kanya sa likod ng mga rehas ng bilangguan. Ang kanyang maruming laro ay natapos na rin ngayong gabi. Ang gabing tila impyerno ay sa wakas ay lumipas. Napalitan ng gintong sinag ng bukang liwayway na nagsisimulang sumikat sa silangan. Matapos dumaan sa mahaba at nakakapagod na serye ng investigasyon sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng testimonya, sa wakas ay pinayagan kami ng aking asawa na umuwi. Si Manong Ben ang nagmaneho ng aming pribadong sasakyan. Sinisigurado na makakarating kami sa bahay nang ligtas at payapa. Sa biyahe pa uwi, mahigpit na hinawakan ng aking asawa ang aking kamay. Para bang natatakot siya na mawawala ako kung bibitawan niya ako kahit sandali lang. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, hinayaan ang init ng kanyang katawan na paalisin ang natitirang lamig at takot na namamalagi pa rin sa aking dibdib. Walang gaanong salita ang lumabas sa aming bibig dahil alam naming dalawa na mas mahalaga ang pagsasama na ito kaysa sa libu-libong salita. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng napakabilis, nagdala ng sunod-sunod na napakalaking pagbabago sa aming buhay. Ang kaso ni David ay agad na naging headline sa iba't ibang media. Ang mga ebidensyang nakalap ng pulisya ng gabing iyon ay napakalakas at nakakamatay. Ang independent audit team na ipinadala kinabukasan ay matagumpay na nabunyag ang lahat ng digital trace ng financial crimes na ginawa ni David. Napatunayan ng legal at hindi maikakaila na si David ay kumilos ng mag-isa sa paglustay ng 5 milyong piso ng pondo ng kumpanya. Inililipat ito sa iba't ibang secret foreign accounts upang bayaran ang tambak na utang sa online gambling. Ikinulong si David sa kasong napakabigat at maraming layer. Inakusahan siya ng tangkang pagpatay na may balak sa akin, paninira ng reputasyon, pangingikil na may banta ng karahasan sa aking asawa, at syempre, malakihang paglustay ng pondo ng korporasyon. Ang hukom na namuno sa paglilitis ay walang ibinigay na awa. Nahatulan si David ng maximum na sentensya ng pagkakakulong na magpapatagal sa kanya sa likod ng malamig na sementadong dingding sa karamihan ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang pagkakakulong ay hindi pala ang pinakamasamang bangungot para kay David. Ang balita ng kanyang pagkakakulong ay agad na nakarating sa gambling mafia na humahabol sa kanya. Kahit nasa selda na may mataas na seguridad, kailangan pa rin ni David na harapin ang kanyang mga araw sa walang tigil na psychological terror. Nabuhay siya sa takot sa anino ng mga tauhan ng mafia na maaaring saktan siya sa loob ng bilangguan anumang oras. Nawala na niya ang lahat, kayamanan, kalayaan, kaibigan, at dignidad. Ang kasinungalingan na kanyang maingat na inayos ay sa huli ay umikot sa kanyang sariling leeg.
Samantala, ang bagyo na bumagsak sa aming buhay ay unti-unting humupa at napalitan ng isang magandang bahaghari. Ang mabuting pangalan ng aking asawa ay lubusang nilinis mula sa lahat ng malisyosong akusasyon na iyon. Ang board of directors ng kumpanya na dati nagpanik dahil sa nawawalang 5 milyong piso ay labis na pinahahalagahan ang katapangan at integridad ng aking asawa sa pagharap sa krisis na iyon. Nakita nila ang malinaw na ebidensya kung paano mas pinili ng aking asawa na isakripisyo ang kanyang sariling buhay kaysa pirmahan ang pekeng dokumento na makakasama sa kumpanya. Bilang tanda ng paggalang at pagpapanumbalik ng kanyang mabuting pangalan, idinuglasno na pinili ng board of directors ang aking asawa upang punan ang posisyon ng managing director ng kumpanya ng permanente na pinalitan ang dating director na nagretiro. Ang pagtaas ng posisyon na ito ay isang matamis na bunga ng katapatan at dedikasyon ng aking asawa sa loob ng maraming taon na pinagsikapan ang kanyang karera mula sa ibaba. Para sa akin, ang pangyayari noong gabing iyon ay nag-iwan ng isang napakalalim na aral sa buhay at nagpabago sa aking pananaw sa aming kasal ng husto. Ang pagkakasala sa pagdududa sa katapatan ng aking asawa ay nagpababa sa akin sa loob ng ilang linggo. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang mga pasa sa braso ng aking asawa dahil sa hawak ng mga bantay ni David, parang sinasaksak ang aking puso ng libu-libong karayom. Isang tahimik na gabi, habang nakaupo kaming dalawa sa likod na terasa ng bahay, umiinom ng isang tasa ng mainit na tsaa, muli kong ipinahayag ang aking pagsisisi sa kanya. Umiyak ako, humihingi ng tawad, dahil hinayaan ko ang bulag na selos na mamuno sa aking katinuan, hanggang sa madali akong malinlang ng peking mensahe mula sa isang estranghero. Naintindihan ko kung gaano kahina ang aking tiwala noon at kung gaano mapanganib ang maling pag-aakala sa isang relasyon. Inilagay ng aking asawa ang kanyang tasa ng tsaa. Niyakap ako. At marahang niyakap, paulit-ulit niyang hinalikan ang aking ulo. Nagbigay ng matinding kapayapaan sa aking kaluluwa. Napagkasunduan na nating isara ang lumang libro na iyon. Mahal, sabi ng asawa ko, na napakapayapa ang boses. Tao ka lang na may damdamin. Talagang napakatalino ni David sa paggamit ng ating psychological weakness. Alam niyang mahal na mahal mo ako. Kaya ginamit niya ang takot mong mawala ako para mauwi sa matinding selos. Hinding-hindi kita sinisisi kahit kaunti. Sa halip, binuksan ng pangyayaring ito ang aking mga mata. Kung gaano ko kailangan na mas maraming oras ang gugulin sa iyo, bigyan ka ng katiyakan at ganap na seguridad upang wala ng butas para sa masasamang tao na makapasok sa iyong isip. Ang mga salita ng aking asawa ay parang malamig na tubig na nagpalamig sa naglalagablab na apoy ng pagkakasala sa aking dibdib. Nagako kami sa isa't isa ng gabing iyon sa ilalim ng nagniningning na mga bituin na mula ngayon, ang komunikasyon ang magiging pangunahing pundasyon ng aming kasal. Wala nang mga lihim, wala nang pagdududa ng walang ebidensya, at hindi na kami magdedesisyon ng malaki sa ilalim ng hindi matatag na emosyon. Magiging kalasag kami para sa isa't isa. Bilang pasasalamat sa Diyos sa kaligtasan na ibinigay, nagdaos kami ng maliit na handaan sa bahay ampunan na madalas puntahan ng aking yumaong ama noon. Sa okasyong iyon, opisyal ding inihayag ng aking asawa ang pagkakatalaga kay Manong Ben. Hindi na nagtatrabaho si Manong Ben bilang online taxi driver. Hiniling namin sa kanya na bumalik sa kanyang dating posisyon, ngunit may mas malaking responsibilidad at pagpapahalaga. Si Manong Ben ay opisyal na itinalaga bilang executive security head sa kumpanya ng aking asawa at personal security advisor din sa aming pamilya. Ibinigay namin sa kanya ang isang komportableng bahay at buong health insurance para sa kanyang pagtanda. Nilapitan ko si Manong Ben na nakatayo ng tuwid. Pinapanood ang handaan na may tipid ng ngiti sa kanyang nagkakaedad na mukha. Kinamayan ko siya ng may buong paggalang at nagpasalamat mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Maraming salamat po, Manong Ben. Hindi lang po ninyo tinupad ang inyong pangako sa aking ama, kundi nagbigay po kayo ng pangalawang buhay sa aming dalawa. Utang ko po sa inyo ang aking buhay.
sabi ko na may luha sa mga mata. Yumuko ng magalang si Manong Ben. Ito po ay aking tungkulin at karangalan, ma'am. Ang inyong ama ay isang napakabait na tao sa akin noon. Ang makita kayo at ang inyong asawa na ngayon ay masaya at ligtas. Iyon na po ang higit pa sa sapat na bayad para sa akin. Ngayon ay bumalik na sa normal ang aming buhay. Ngunit may mas mahusay na kalidad. Ang aming bahay ay naging mas mainit at napuno ng tawanan. Ang madilim na gabi ay hindi na nagdadala ng takot, kundi kapayapaan. Dahil alam ko na ang lalaking natutulog sa aking tabi ay ang lalaking isasakripisyo ang lahat upang protektahan ako. At sa labas ay mayroong isang tapat na tagapagbantay na tinitiyak na ang madilim na nakaraan ay hinding-hindi na maglalakas loob na kumatok sa pinto ng aming buhay muli. Masakit man ang pagtataksil, ngunit hinasa nito ang aming pagmamahalan upang maging isang matibay na buklod na hindi kailanman masisira ng sinuman.